The Philippines is positioning itself as a key link in global supply chains with a proposed high-tech industrial hub in Luzon under a new plan with the United States. Siguro ay narinig mo na sa balita o maaaring nabasa mo na sa social media ang salitang Pax Silica. Ano nga ba ito at bakit maraming mga Pilipino ang tumututol na maitayo ang proyektong ito dito sa Pilipinas? Totoo nga ba na kapag natuloy ang project na ito, lalo lamang daw malulubog sa kahirapan ang mga Pilipino? O ito na nga ba ang simula ng inaasam na pag-unlad ng ating minamahal na bansa ang Pilipinas? Ako po si Royce and welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong uri ng videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga susunod na uploads. Ang Pax Silica mga kabayan ay isang United States-led international economic security initiative na formal na inilunsad noong December 12, 2025 sa Washington, D.C. Ang initiative na ito ay pinag-uugnay ng US Department of State sa pamumuno ni Undersecretary of State for Economic Growth, Energy and Environment, Jacob Helberg. Nabuo ang Pax Silica upang tugunan ang lumalalang geopolitical competition sa pagitan ng mga dambuhalang bansa lalo na ang China, partikular na sa pagkontrol ng Artificial Intelligence o AI, advanced computing, semiconductors at rare earth elements. Ang pangalang Pax Silica ay nagmula sa Latin word na pax na ang ibig sabihin ay kapayapaan o katatagan, samantalang ang silica ay ang hilaw na material na pinoproseso upang maging silikon, ang pangunahing sangkap sa pagmanufacture ng mga computer chips. Ang literal na translation nito ay silica peace o kapayapaang nababatay sa silikon. Ang pangunahing layunin ng alyansa ay ang pagtatatag ng mga resilient and secure supply chains sa mga trusted partners upang mabawasan ang tinatawag na coercive dependencies o ang labis nga na pag-asa sa mga dayuhang merkado na nagpapakita ng monopoly sa technology and mineral refining. Bagamat hindi hayagang binabanggit ang pangalan ng bansa sa opisyal na deklarasyon, malinaw na nilalayo ng Pax Silica na tapatan at limitahan ang domination ng China na sa kasalukuyan nga ay nagpapatakbo ng halos 85% hanggang 95% ng global rare earth refining capacity at tumahawak na rin sa kalahati ng kilalang imbakan ng mga critical na mineral sa buong mundo. Mula sa orihinal na 7 bansa na lumagda sa Pax Silica Declaration noong December 2025, kabilang ang US, UK, Japan, South Korea, Singapore, Australia at Israel. Ang koalisyon na ito ay mabilis na lumawak sa mahigit 30 countries at naging kabahagi na rin ang European Union bilang signatory. Formal naman na sumali ang Pilipinas bilang ika-30 na signatory noong April 16, 2026 kung saan inannounce nga ng pamahalaan ang pagtatayo ng kauna-unahang AI native economic security zone sa ating bansa. Ang pagsali ng Pilipinas sa Pax Silica ay dahil sa dalawang pangunahing pambansang asset, ang mayamang reserve ng critical minerals at ang mga murang labor force sa larangan ng semiconductor assembly and testing. Ang Pilipinas ang ikalawang pinakamalaking producer ng nickel sa buong mundo at mula nga nang ipagbawal ng Indonesia ang pag-export ng raw nickel ore noong 2020, ang Pilipinas na ang naging pangunahing exporter nito. Ang mga mineral na kagaya ng nickel, copper at cobalt ay napakahalagang sangkap sa mga supply chain ng mga modernong baterya, microchips at even clean energy systems. Sa ilalim ng framework na ito mga kabayan, ang Basis Conversion and Development Authority o BCDA ay nakikipagtulungan sa pamahalaan ng Estados Unidos upang bumuo ng isang 1,620 hectares na industrial hub sa loob ng New Clark City sa Capas, Tarlac. Ang zone na ito ay bahagi ng mas malawak na Luzon Economic Corridor na naglalayong pag-isahin ang manufacturing and logistic belt na nagdudugtong sa Subic Bay, Clark, Tarlac, Maynila at Batangas upang mapadali ang paggalaw ng mga hilaw at naprosesong materyales
nilagdaan ng BCDA at ng Subic Bay Metropolitan Authority ang isang Memorandum of Understanding noong July 20, 2026 na nagtatalaga sa Port of Subic bilang official na maritime gateway ng project na ito. Ang Port of Subic ang mamamahala sa pag-import ng mga makinarya at mga hilaw na mineral, pati na rin ang pagpapadala ng mga final na mga high-tech products patungo sa international markets. Upang mapabilis naman ang implementasyon, tinatarget ng BCDA na ma-finalize ang framework agreement sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos bago matapos ang November 2026. Ang paglagdang ito ay naasahang magiging isa sa mga pangunahing highlights ng pagdiriwang sa ika-80th year ng diplomatic relationship ng Pilipinas at ng US, lalo na nga kung bibisita ang US President na si Donald Trump sa ating bansa para sa gaganaping ASEAN Summit sa parehong buwan. Kung masusunod naman ang timeline, ang actual na construction ng site development ay magsisimula sa unang bahagi ng taong 2028 at may initial investment nga na aabot sa 10 billion US dollars, habang ang kabuuang pondo para sa project na ito ay tinatayang nasa 40 hanggang 70 billion US dollars sa loob ng 10 to 15 years. Inaasahan naman na aabot sa 130 hanggang 190,000 na trabaho ang direktang malilikha ng programa na ito, habang 500 hanggang 800,000 jobs naman ang indirect na malilikha dito. Sinasabing base nga sa kasunduan, sakaling maging operational na ito, aabot sa 68 to 75 billion pesos worth of withholding tax ang makukuha ng ating gobyerno, habang nasa 60 billion pesos naman in lease income ang kikitain ng Pilipinas sa Pax Silica. Ang pagtatayo ng AI Native Economic Security Zone ay nakikitang paraan upang makapasok ang bansa sa mga makabagong industriyang katulad ng semiconductor design, advanced packaging at AI-linked infrastructures. Inihayag ni Finance Secretary Frederick Go na ang giant company in technology na Foxconn ay isa sa mga target na maging anchor locator sa New Clark City. Kung matutuloy, ang Foxconn ay magpapasok ng bilyong-bilyong dolyares na pamumuhunan na lilikha rin ng libu-libong trabaho para sa mga local engineers at sa mga computer science graduates upang hindi na nga sila kailangang mga ibang bansa. Ipinapangako rin ng ating gobyerno na mga mineral ng ating bansa ay hindi na lamang basta iluluwas bilang raw materials. Sa halip nga, ipoproseso na ito sa loob mismo ng ating bansa upang mas mataas ang value addition nito at makapag-ambag ng mas malaki sa pambansang kita. Ang mga locators sa loob ng zone na ito ay bibigyan pa nga ng mga incentive sa ilalim ng Create More Act o RA 12066, Special Economic Zone Act o RA 7916 at ng BCDA Charter RA 7227 upang mas maging kaakit-akit nga ito para sa mga dayuhan. Sa kabila naman ng mga makukulay na mga economic projection na ito, ang Pax Silica ay nahaharap sa matinding pagbatikos at pagtutol mula sa iba't ibang sektor sa Pilipinas. Partikular na nga sa Makabayan Block, Kilusang Magbubukid ng Pilipinas o KMP, Kalikasan National People's Network for Environment at iba pang progressive organizations. Ang kanilang mga argumento laban sa Pax Silica ay nakatutok sa mga seryosong epekto sa kalikasan, paglabag sa karapatan ng mga katutubo at ang panganib sa pambansang soberanya. Ayon sa mga kritiko, ang operasyon sa isang 1,620 hectares na AI at advanced manufacturing hub ay nangangailangan ng humigit kumulang 1,000 megawatts ng kuryente. Ang load na ito ay doble sa original capacity na idinisenyo para sa Bataan Nuclear Power Plant. Nagbabala ang Makabayan Block na ang dambuhalang demand na ito ay maaaring magdulot ng permanenteng kakulangan sa kuryente at mag-lock-in sa Pilipinas sa pagkakaroon ng pinakamataas na singil sa kuryente sa buong Asya. Ang ating bansa ay kasalukuyan ng dumaranas ng mga rotating power outages at mataas na inflation sa singil sa kuryente.
Kaya ang pagdaragdag ng ganitong kabigat na mga pasalin ay direktang siguradong makakaapekto sa mga ordinaryong mamamayan. Ang mga semiconductor fabrication plants at mga AI data centers ay kilala sa pagiging water hungry dahil sa pangangailangan nga ng tuloy-tuloy na cooling systems upang maiwasan ang overheating ng mga server at makinarya nito. Ang ganitong uri ng pasilidad ay karaniwang kumukonsumo ng hanggang 4.8 million gallons ng tubig kada araw. Binibigyang diin ng mga environmental groups na ang Pilipinas ay kasalukuyang nakakaranas ng isang structural water crisis kung saan halos 40 milyong Pilipino ang walang akses sa malinis na magagamit na tubig. Ang paglalaan ng bilyong-bilyong litro ng tubig sa mga dayuhang korporasyon sa gitna ng banta ng climate change at pagtaas ng sea level ay tinuturing ng mga kritiko na isang maling alokasyon ng pambansang likas na yaman. Nangangamba ang marami na ang pagtatayo ng hub ay magre-resulta sa sapilitang pagpapalayas sa halos 20,000 na katutubong Aita at mga lokal na magsasaka sa Kapas Tarlac. Noong July 14, 2026, ang mga magsasaka at mga residente ng Kapas ay naglunsad ng malawakang pagprotesta upang ipagtanggol ang kanilang mga lupain na nagmula pa sa kanilang mga ninuno. Sinundan nga ito ng kilos protesta ng mga mag-aaral naman mula sa Tarlac State University noong July 21, 2026 na nagpapahayag ng pakikisa sa mga katutubong Aita laban sa land encroachment at militarization sa mga rural na lugar na idinudulot ng pagpasok ng Pax Silica. Dagdag pa rito, binabatikos rin ang potensyal na noise pollution mula sa mga dambuhalang makinarya na maaring magdulot ng ecological disturbance sa mga native na ibon at iba pang wildlife sa kagubatan ng Tarlac. Isa sa pinakamabigat na paratang naman ng mga anti-imperialist groups katulad ng International League of People's Struggles ay ang paggamit ng Pilipinas bilang bahagi ng war production ng Estados Unidos. Ang mga semiconductors at advanced electronics ay tinuturing na dual-use technologies dahil nga ginagamit ang mga ito hindi lamang sa mga komersyal na cellphone kundi maging sa mga military drones, missile tracking systems at modern communication infrastructures ng US military. Naging mas kahina-hinala pa nga ang motibo ng proyekto matapos ihayag ni US Undersecretary Jacob Hellberg sa isang panayam na balak daw ng US State Department na i-take in custody ang mga lupaing kinatitirikan ng nasabing AI hub. Bagamat itinanggi ito ng BCDA at sinasabing nananatili itong isang regular na kontrata ng negosyo, ipinapakita nito ang panganib na maging target ang Pilipinas kung magkaroon ng military conflict sa pagitan ng US at China kaugnay ang Taiwan o ang West Philippine Sea. Isang malalimang pagsusuri naman mula sa mga progressive writers ang naghahambing sa Pax Silica sa Export Processing Zone na itinayo ng administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong dekada 70. Sa nakalipas na 50 taon, ang mga semiconductors company sa Pilipinas gaya ng Texas Instruments, Amcor at Nexperia ay nananatiling nakakulong sa low value at labor-intensive assembly, testing, and packaging. Walang tunay na technology transfer ang naganap dahil nga ang core R&D at high-end fabrication ay nananatili sa binubuong bansa. Ayon sa mga pag-aaral ng OECD, ang paglipat ng Pilipinas sa mas mataas na antas ng teknolohiya ay hinahadlangan ng mga sumusunod na structural problems. Number 1, high electricity cost. Ang mataas na singil sa kuryente ay talaga namang nagpapasakit sa ulo ng mga capital-intensive investors. Number 2, road and maritime infrastructures bottleneck. Mabagal ang transportasyon ng mga hilaw na materyales dahil nga hindi sapat ang mga kalsada at napakaraming complicated regulations sa mga daungan. Number 3, airborne freight bottleneck. Dahil ang semiconductor manufacturing ay nangangailangan ng just-in-time delivery. Halos lahat ng produkto ay umaasa sa iisang paliparan lamang.
ang Ninoy Aquino International Airport o NAIA sa Maynila na nagiging dahilan ng mabigat na logistical bottleneck. Number 4, labor exploitation at lawfare. Sa kasaysayan, ang mga special economic zones ay madalas na may mga no union, no strike policy. Ginigipit din ng mga pamunuan ng mga eco zones ang mga union sa pamamagitan ng paghahain ng mga gawa-gawang kaso o mga frivolous lawsuits at ang paggamit ng fake na bankruptcy claims upang tanggalin ang mga permanenteng manggagawa. Naging topic rin ng pagtuligsa ang desisyon ng gobyerno na bigyan ang mga dayuhang developer ng 2 taong rent-free period. Bagamat ipinagtanggol ito ng DTI bilang isang karaniwang practice upang makaakit nga ng malalaking investors, binabatikos ito ng mga kritiko bilang isang massive sell-out ng yaman ng bansa kapalit ng murang labor force. Ang Pax Silica hindi lamang isang simpleng economic project kundi isang malaking geopolitical maneuver na naglalagay sa Pilipinas sa gitna ng iringan ng 2 dambuhalang makapangyarihang bansa, ang US at ang China. Sa isang banda, may potensyal ito na magpasok ng billion-dollar investments, lumika ng daan-daang libong mga trabaho at maiangat ang ating bansa sa larangan ng advanced technological manufacturing. Ang paggamit ng makabagong teknolohiya at ang pagpuproseso ng sariling mineral ay isang hakbang na matagal nang inaasam ng ating bansa upang makawala sa pagiging export-dependent sa mga raw materials. Gayunpaman, ang mga matitinding babala ukol sa krisis sa kuryente, labis na paggamit ng tubig, displacement ng mga katutubong AITA, at ang panganib na maging target nga ang bansa sa digmaan ay mga usapin na hindi maaaring isantabi o daanin na lamang sa mga pangako ng ating gobyerno. Ang tunay na pag-unlad ay hindi dapat maging kapalit ng ating kalikasan, ng ancestral lands ng mga katutubo at ang pambansang seguridad. Para sa inyo mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na uploads, siguruhin mag-subscribe. I-like mo na rin ang video na ito bilang suporta. Muli, ako po si Royce at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.